Mga kaibigan, kayo po ba ay nakaranas ng mabiktima ng mga gawa-gawang kwento mula sa mga taong mahaba ang dila? Nabiktima na ba kayo ng mga walang hiyang tsismoso at tsismosa na wala nang ginawa kundi manira ng kapwa? Pinagbintangan ba kayo ng isang bagay na hindi nyo naman talaga ginawa? Ginawan ba kayo ng kwento at ipinagkakalat sa mga kapitbahay at sa mga kakilala? Ginawan ba kayo ng mga kwento o chismis at ipinost sa social media? Mga kaibigan, siguro po meron na sa inyo na nakaranas ng mga sinabi ko, ng mga tinanong kong yan. Ano po ang maaari ninyong gawin kung sakaling nakaranas kayo ng ganito? Alam niyo po ba na itong chismis o paninirang puri ay isang krimen o criminal offense? Ito po ay tinatawag na slander o oral defamation sa ating revised penal code. Kaya po, yung mga chismoso at chismosa dyan na makakati ang dila, akala nyo ganyan lang yan. Akala nyo simple lang yan. Pero yan po ay isang krimen, criminal offense. Ngayon, ano po ba ang sinasabi ng ating batas tungkol sa slander o oral defamation? Ito po. Slander or oral defamation shall be punished by arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period if it is of a serious and insulting nature. Otherwise, the penalty shall be arresto menor or a fine not exceeding 20,000 pesos. Yan po ang sinasabi ng Article 358 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951. Ito pong 1 day to 30 days imprisonment o multa na 20,000 piso. Ito po ay kung simpleng slander o simpleng oral defamation lamang. Yun po ang parusa. 1 day to 30 days imprisonment o multa na 20,000 piso. Pero kung ang slander po o ang oral defamation ay serious or insulting in nature, ay mas mataas po ang parusa. Kagaya po nung nabanggit ko. Ngayon po, ano ang proseso para magsampa ng kasong slander o oral defamation? Ganito po. Kailangan po na dumaan muna sa barangay mediation or conciliation proceedings. Kung ang nagrereklamo at ang inirereklamo ay residente ng parehong barangay. Kung magkaiba po ng barangay ang complainant at ang inirereklamo, magkaiba sila ng barangay, pero pareho po silang nasasakop ng iisang munisipyo lamang o iisang lungsod, isasampa po ang reklamo kung saang barangay nakatira yung inirereklamo. Ngayon po, kapag hindi nagkaayos ang magkabilang panig, mag-i-issue po ang barangay ng certification to file action bilang paghahanda sa pagsasampa ng kaso sa korte. Ngayon po, pagkatapos nito, pwede nyo nang isampa ang kaso sa pamamagitan ng direct filing sa korte kung meron kayong private lawyer. Kung wala naman kayong private lawyer, ay pwede nyong isampa ang reklamo sa prosecutor's office upang
ang piskal mismo ang magsilbing abogado ng complainant. Kapag private lawyer po ang magsasampa ng kaso sa korte, halimbawa yung complainant, meron siyang private counsel at ipapile ang kaso sa korte, ito po ay gagawin sa pamamagitan ng isang complaint. Ngunit kung ang piskal po ang magsasampa ng kaso sa korte, ito po ay gagawin ng piskal o ng prosecutor sa pamamagitan ng information. Ngayon po, kasama either sa complaint o sa information, dapat kasama ang mga ebidensya at mga affidavits o yung mga sinumpaang salaysay ng mga saksi. I-evaluate po ng husgado kung ang reklamo ay mayroong merito o wala. Ngayon, paano po kung ang reklamo nyo ay cyber libel? Yun po yung sinisiraan ka sa social media o ginagawan ka ng chismis sa Facebook o sa Messenger o sa iba pang internet platforms. Kailangan pa ba itong idaan sa barangay? Ang parusa po, mga kaibigan, sa cyber libel ay multa na mula 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos. O kaya po ay pagkabilanggo, kaya hindi na po ito kailangan pang idaan sa barangay. Hindi na rin po required na maghain muna ng reklamo sa pulisya o sa NBI sapagkat maaaring mag-file ng reklamo o direct filing sa prosecutor's office. Dala po ang inyong affidavit o sinumpaang salaysay na nakadetalye doon ang inyong reklamo. Kasama po ang mga ebidensya at affidavit ng inyong mga saksi o witnesses. Ang mga electronic o digital evidence sa cyber libel, ito po yung mga screenshots at mga videos na nakapost sa social media at sa mga internet platforms. Dapat din po ay ilagay nyo rin sa inyong salaysay ang naging epekto nitong cyber libel na ginawa sa inyo. Whether ito ay slander or oral defamation or cyber libel, dapat po ilagay nyo rin, isama nyo sa inyong sinumpaang salaysay, sa inyong complaint, sa inyong affidavit, ang naging epekto nitong ginawa na ito sa inyo. Paano naapektuhan ang inyong reputasyon? Paano naapektuhan ang inyong profesyon o hanap buhay? Paano naapektuhan ang inyong kalusugan at ang inyong emosyon? Kailangan po na malinaw ang mga ito, malinaw niyong mailahad ang mga ito sapagkat ito po ang magiging basehan ng danyos na pwedeng i-award sa inyo ng korte. Ganyan din po yan sa slander o sa oral defamation. Binanggit ko po yan. Kailangan maipaliwanag ninyo ng malinaw ang naging epekto ng chismis o ng paninirang puri. Anong naging epekto nito sa inyo para sa award of damages. Yan. Kaya po mga kaibigan, alam ko pong ito ay unsolicited advice. Pero payong kaibigan po lamang para sa mga chismoso at chismosa na nakikinig sa atin ngayon. Bawas-bawasan nyo po sana ang kadaldalan nyo at ang katinandila nyo. Dahil lagi pong nasa huli ang pagsisisi. Bago nyo ibuka ang bibig nyo, bago nyo pakawalan yung dila nyong mahaba, sabi nga huwag kayong maging dalahira. Isipin nyo muna at siguruhin nyo ang mga sasabihin nyo. Baka mapasubo kayo sa huli. Hindi po kayo makakalusot sa katwiran na hindi ninyo alam na meron palang ganyang batas.
Hindi kayo makakalusot sa katwiran na hindi nyo alam na ang chismis ay isa palang criminal offense. Ang sabi nga po sa Article 3 ng ating Civil Code, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya po, alamin natin ang mga batas na umiiral sa ating bansa sapagkat ito po ang tungkulin nating mga mamamayan. At para din po ito sa ating kapakinabangan. Maraming salamat po at kita-kita po ulit tayo sa susunod. Salamat po.